What's up mga homies? Zero TV muli. Yeah, I wanna build a life worth living. I wanna be rich cause I wanna be given. I feel the time keeps ticking. I wish I had more but I'll take what's given. I just wanna pop cause I've been working a lot. I think I deserve a shot, I think I deserve a spot. Cause it's been years on this path that I walked, and if I keep going I pray I'll be at the top. When I dream big, yeah I commit. Wanted this life since I was a little kid. Never thought twice, I just did what I did. Worked towards it and now I have an addiction. I've been living life like a dream, like it's fiction. I've been doing things like I have no restrictions. I don't plan to stop, no I don't plan on quit. And alright guys, ito ngayon si Zero Q, ang ating Easy Ride 150 Fi na gamit natin. And sa vlog na ito, papalitan natin to na side mirror uli kasi aalisin ko lang tong Street King side mirror na to. Papalitan natin ng bar end. And ang dahilan kung bakit aalisin ko is lilipat ko to dun sa newly built na Rapid 150 natin si Zero Tool, no. Ilalagay ko siya dun. And yeah, kung makikita nyo, napakadungis niyang Easy Ride 150 Fi natin. Kasi ito yung gamit ko lagi, araw-araw sa aking ventures, no. Sa pagpasok sa trabaho, sa pagpunta sa kung saan-saan, ito gamit ko talaga. Tapos pinang-ride ko pa to sa Tagaytay. Talagang bugbog na bugbog ang bata na to. Okay, sinukain natin yung mga gamit natin. Ito, lumang bar and side mirror ko yung gagamitin natin. Here we go. Alright guys, tinanggal ko yung side mirror natin dito sa ating bracket with side mirror para sa NMAX V1 and ito yung nakita ko kaya ako tinanggal. Ayan. May crack na siya kaya siguro pag move out ko pa tong mirror na to, baka one way or another masira na talaga, maalis na sa pagkakadikit niya, no. Kaya hindi ko na ito gagamitin. Ayan. And ngayon, kakabitan na natin siya ng ibang side mirror. Ang kakabit natin siguro is bar end na lang. Itong pin-repair ko. Bali, kakabitan natin siya dito ng spacer dito para makabit na natin. Let's go. Alright guys, na-install natin yung bar end natin. And patibayan na lang talaga. Tagal ko na rin naman gumagamit ng bar end side mirror. Hindi pa naman nakachechempuhan ng huli talaga. Pero alam ko talaga bawal to. Pero conforma lang talaga. Nasanay rin naman ako gumagamit yan. Kasi itong Street King natin, punta tayo sa shop, kakabit natin ito sa Zero Tool mamaya. Alright guys, may isa pa tayong gagawin. Hindi lang yung bar and side mirror, kundi itong air filter. Kasi may ginawa akong DIY dito. And bubuksan natin siya kung anong kalagayan niya ngayon. Kasi may ginawa akong DIY talaga dito na para kahit pa paano makatipid din ako. And bubuksan ko siya ngayon para makita nyo. Okay guys, buksan natin ito. Alright. Medyo lumitaw pala. Yan. Oo guys, tama yung nakikita nyo guys.
nag-DIY po ako ng Scotch-Brite para sa air filter natin. And kung tatanungin niyo ako, goods ba yung ano? Goods ba to? Ayan, kung nakikita niyo naman ba? Ayan, kung nakikita niyo, ayan, madumi yung air filter natin, yung Scotch-Brite na yan, kasi ito yung sumasalon ng dumi. And ayan, sinira ko yung ano, yung air filter natin. Para lang makatipid-tipid lang Ito yung ginawa ko. Pero hindi talaga to recommended, lalo na sa mga FI na motorsiklo. Hindi recommended to. Yung mga ganitong ano guys, hack or tipid tips para po ito sa mga carb type na motor. Kaya sa mga Easy Ride 150Q owners ay goods na goods tong ano na to. Goods na goods tong ganitong filter kasi hindi naman talaga sobrang malaking epekto sa carb 2. Kaso dito kasi is ano siya, throttle body siya, fuel injected, kaya marami masaselan na parts. Kaya nag-risk talaga ako na gawin to kasi ang dumi na talaga nung unang air filter na to. Yung ano pa, yung original stock na air filter, madumi talaga. Kaya yun din yung nagkoko sa akin ng delay na hatak, delay na takbo, tsaka humahagok. Kaya pinalitan ko na siya on the spot. Yun, nawala yung ano niya nung pinalitan ko nito. And ngayon, medyo bumabalik-balik na yung hagok. Siguro kasi nga madumi-dumi na kasi. Ayun, kung makikita nyo naman. Kung makikita nyo naman dyan, madumi talaga. Ayun, papalitan ko na lang ito ngayon. Alright guys, ayan, natapos na natin yung ating DIY air filter. Ayan, kung makikita nyo, Scotch-Brite lang talaga ginamit ko dyan. And ito yung pinaglumaan kong ano, Scotch-Brite air filter. And ito guys is para lang sa mga nagtitipid to, sa mga gusto makatipid. Lalo na pag naka-carb type kayo. Ito yung pinakamagandang gawin nyo. Kasi kung sponge yung lalagay nyo dyan, masyadong compress ang sponge. Maraming butas yun at talagang ano, wala siyang papasukan ng hangin pag sponge ginamit nyo. Kung Scotch-Brite ito, tinan nyo naging result yun. Effective talaga kasi dito talaga nasasala yung dumi. Ayan. Ayan kung ano. Ang ginawa ko dito guys, hindi siya pasok talaga kasi medyo makapal pa to Medyo lengthwise pa to. Nung nilagay ko siya, hindi siya sakto. Bali, ginawa ko, kinat ko pa siya dito, yung mga edges niya dito sa taas. Kinat ko pa. Then, yung edge nun, nilagay ko rito para mag-extend. Yan. Tulad nitong ginawa ko sa una. Ayan. Kinat ko siya. Tapos nilagay ko yung sobra dito sa sa gilid. Then kinable tie ko na lang to para secure. Tapos nung pagkasalpak ko, yun saktong-sakto na siya. Saktong-sakto na siya. Tapos inano ko na lang to. Kinable tie ko na lang dito sa side cover na to. Ayan, meron ka ng DIY air filter. Kakapit na natin to kay Zerac Alright guys, ayan, ito ating workstation, medyo madubi tayo ngayon. And ito na ating alaga, si Zerac. Okay na yung ulit yung side mirror niya, bar end na ulit. And ito yung isa sa ginawa natin ngayong vlog, yung air filter DIY natin na oo, may risk talaga pag ginawa nyo sa FI motorcycle to kasi hindi talaga siya recommended kasi maaaring makasira yung air filter na yan or hindi ganun ka-effective yung pag-strain niya ng dumi sa hangin papunta dun sa sa tawag dito,
total body natin. And that's a big risk, guys. Kaya yung DIY na yun, yung DIY air filter natin is pang carb talaga. Pang carburetor na motor, Rossi Gala, Rossi Rapid, Rossi Passion, Easy Ride 150N, 150AQ, 150P, yun. Dun. Ano yan, applicable yung mga yan. Pwede yan kasi carburetor naman, di naman ganun kalala ang epekto na sa carb. Pero pag sa FI, maaari makadamage sa sensor or whatnot. And yun talaga yung risk ko ngayon sa vlog na to kasi nagtitipid ako. Halos lahat ng budget napunta ko kay Zeratol talaga. And sa unang paggamit ko, di ba binaklas natin siya and nakita nyo naman gamit ko agad yung naka destroy it yourself na air filter agad ako. And so far wala naman ako naging problema pa. Wala naman akong major problem sa air filter na ginawa natin noon. And talagang naisip ko lang na palitan siya ngayon kasi since na madumi naman na yung air filter natin. Kaya pinalitan na natin Yan, kung nagustuhan niyo tong vlog na to and hopefully may napulot kayong lesson dito or ideas para sa easy ride ninyo or sa mga ibang motorcycles ninyo. And please like, share, subscribe sa ating channel Zera TV for more Easy Ride 150 FI contents, At saka yung pagbabalik ni Zeratol, guys, napakalapit na. Inaano ko na lang, guys. Ine-edit ko na lang yung vlog namin sa final part ng vlog kasi ayoko naman gumawa ng maraming episode, nakakatabad yun. And doon na lang tayo, mag-stick na lang tayo sa final episode ng restoration ni Zeratol, Kasi sobrang lapit na, guys. Buo na siya, talagang buo na. Kung nakita nyo naman sa FB page ko, teaser na agad yun. Spoiler na agad. And hopefully, magustuhan nyo itong vlog natin na to. And yun nga, like, share, subscribe sa ating channel Zera TV for more Easy Ride 150 FI and Rapid 150 contents, And yeah, this is Zera TV. Ride safe sa lahat. Zera TV out.